Magandang umaga po mga kaibigan. At Biyernes na naman po ngayon. Papunta po ako sa first patient ko. Malapit lang po sa bahay. So yan, tinataha ko na po yung Rainbow Avenue. At ang pupuntahan ko ngayon ay physical therapy discipline discharge. Ano lang po to, yung hindi naman siya di-discharge sa agency. Kumbaga i-discharge ko lang siya sa physical therapy with maximum potential reached. Kasi yun, yung pasyente na to is inborn na meron na siyang cerebral palsy. Nagkaroon lang siya ng infection sa ihi. Kakaliwa na ako dito sa kalsadang to. Ayan. Buti bigayan dito. Alas 9 po yung schedule ko dito sa unang pasyente kasi may meeting kami ng 8:30 AM to 9 AM. Actually natapos ng maaga yung meeting namin. So ito po yung Father's Day weekend. Mamaya busy na naman ang kalsada mga kaibigan. Ito po, first patient of the day. Medyo maluwag po schedule ko ngayon kasi masipag po tayo. Lunes pa lang marami na yung pasyente ko hanggang Huwebes. So kaya medyo hindi na masyadong madami ngayon. Okay, sige po, bye. Yan po mga kaibigan. Pupunta na ako ngayon sa pangalawang patient ko. Nakatira po siya sa assisted living facility. Ano po siya, 81 years old ang sunod na patient. Okay, biyahe na po tayo. Araw ng Biyernes, ang paborito kong araw na Biyernes. Teka, mali yata yung dinaanan ko. Wait lang. Ayun, nagre-redirect naman siya. Dito na lang ako dadaan. Ano pa lang, 9:57 AM Biyernes. At bukas wala akong pasok. Bali, may pupuntahan po kami bukas, kaming family. Kumbaga Father's Day weekend po kasi bukas eh. May nakaschedule na kaming lakad mga kaibigan. Ayan, pwede nang lumusot dito. Kaliwa agad pag may opportunity. Maganda po araw ngayon mga kaibigan. Sa linggo po officially summer na po dito sa US. Last day ng spring bukas, Sabado. Ramdam na po init dito. Kahapon nga umabot ng 100 degrees kahapon yung temperature. Okay, lagi ako nagsa-sunscreen mga kaibigan para hindi ma-damage yung skin natin dito kasi mataas din ang dito ultraviolet rays. Kita po yung bundok, ang ganda. Kailangan ko pala mag-change ng lane.
Dito ako dapat sa right side. Ganda po ng panahon. Sarap mag-camping ngayon saka bumiyahe. Kasi dapat malamig yung aircon. Kasi medyo umiinit na po. Ang matinding init po nito pag bandang July saka August. Yan, matinding init na po yan. Bumaba na rin po yung presyo ng gas ngayon. Kahapon nagpagas ako nasa na lang $3.40 something cents. Kasi dati mga 2 weeks ago $4.25 pa po yung presyo eh. Sana bumaba pa yung presyo ng gasolina. At ito na yung intersection ng Highway 528 or Pat de Arco Highway at saka yung east side ng Southern Boulevard. Yan, tatawid lang po ako dyan sa stoplight na yan. Tapos konting usad lang, kakaliwa na meron po dyan na merong assisted living facility po dyan. Yung second patient ko po ngayon. Ang second patient ko po is for evaluation po siya. Kasi hindi gumagana yung contact number niya. Kaya magda-drive by na lang ako. Sabi nung katrabaho ko okay lang naman daw mag-drive by na lang. Kasi nga hindi ko naman siya maabisuhan. Hindi gumagana yung contact number ng pasyente. Sabi disconnected na daw. Ayan, kakaliwa na po ako dito. Sige po mga kaibigan, kita-kits na lang ulit mamaya. Bye. Iyan po mga kaibigan, tapos na ako sa second patient ko ngayon. At atras na muna. Oops. Yan, punta ako sa third patient. Daming nakaparada ngayon. Okay, third patient. Anong ilang taon ba to? Puro mga seniors po yung pasyente ko. Third patient is 67 years old. Oh, pinakabata. Pwede na. Iyon, timing lang po ang pagdadrive. Sa assisted living facility po kasi mga kaibigan, matatanda na talaga ang nandun. So yung iba bingi. So ang hirap magbigay ng instruction. Puro seniors talaga ang pasyente ko. Pinakabata na tong 67 eh. Papunta po ako ng Corrales, New Mexico. Maganda rin po yung lugar na to. Ito po yung lugar na laging may speed limit. At ang mga pulis dito matinding manghuli sa mga speeders. Yan, 25 miles per hour lang ang speed dito. Doon sa main road nila 30 miles per hour ang speed limit. Uy, may dumaan na ano ba yun? Raccoon. Nag-cross sa kalsada.
pala ako kakaliwa. Akala ko kakaliwa. So diretso lang po. Labas ang uso. Dali para makadiretso na ako. Yun, pasok. 25 miles per hour speed limit again. Ganda po ng Corrales, green na green. Corrales, New Mexico. Nako, pag naabutan ka dito ng rush hour, ang hirap kumaliwa dito. Timing po talaga, sobra. Kasi ang titingnan mo dito yung paparating galing kanan, saka yung galing sa kaliwa. Tapos ang bagal pa ng daloy ng traffic dito. Ayan, pasok. Buti na lang, maraming pagkakataon na pumasok. Pero pag bandang mga ano na po dito, alas 12 hanggang alauna, yan, madami na pong sasakyan dito. Mahirap ng tsumempo. Yung next patient ko po, 67 years old. Na-amputate po yung legs niya, na infection. Kawawa naman. Pero susukatan na po siya ng prosthesis. Sana mag-fit sa kanya. At sana magaling yung nagsusukat. Below knee prosthesis po yun. Yung mga napuputulan ng paa. Depende po yun sa kung saang parte ng paa pinutol. Pag below knee po, mas madaling i-rehabilitate yun kumpara sa above knee na amputation. Kasi the higher the amputation, mas grabe yung energy consumption ng pasyente. So mas napapagod ang pasyente na maglakad kapag mas mataas yung pinutol sa paa. So pag above knee, yun, siyempre bubuhatin mo yung buong haba ng prosthesis. Kaya mataas ang energy consumption, mga kaibigan. Kakanan na po ako maya-maya. Magsisignal light na ako pag malapit na 450 feet. So kailangan ko na mag-signal light dahil kakanan na po ako dito. Yun, pasok. Ganito po dito sa Corrales, may mga dirt road, may mga paved road. Tatandaan ko lang, parang teka, dito yan. Ang naalala ko, dito ako kumaliwa dati. Sige po mga kaibigan, di ko pwedeng pakita yung bahay ng pasyente. At papunta na po ako sa susunod na pasyente. Isa na naman pong senior citizen ang next patient ko. 69 years old po siya. Yun, medyo tumatanda na po yung mga pasyente. Puro senior citizen. At may kasalubong ako na lifted na truck. Nagbabay sa akin kahit di ko naman kilala. Ganito kasi dito mga kaibigan, pag mga lugar na mga rural area, nagkakawayan yung gaganong ka lang, kaway-kaway. Kakawayan mo lang yung kasalubong mo. Kung nakapunta na kayo ng Indian reservation dito, uso po yung pag may nakasalubong ka na sasakyan, kakaway ka. Mamaya po hindi na dirt road tong dadaanan ko. Ayan, all
one-way stop. Okay, magko-cross na ako ng kalsada ulit. Ito po yung Corrales. Naku, ito ang pinakamahirap dito. Yung pumaliwa dito kasi napaka-busy. Ay, dapat nakikita ko yung parating. Napaka-busy pong lugar nitong Corrales na to. Yan ang ayoko dito. Pag mahina kang tumiming, mababangga ka dito. Ang design po kasi ng kalsada dito napakakipot. Yung mga lumang design. Buti na lang may speed limit. Kasi po kung walang speed limit dito, maraming maaksidente. Kasi sa sobrang kipot ng kalsada, maraming mga sasakyan, lalo na pag rush hour. Mahirap pong lumabas sa main road. Yan, 2.2 miles ang biyahe ngayon papunta ng pinaka main road. Kita-kits po tayo doon, mga kaibigan. Yan po mga kaibigan, nandito na po ako malapit sa main road galing Corrales. At kakaliwa na po ako dito, nagsisignal light na ako pakaliwa sa Alameda Boulevard. So itong sunod na pasyenteng pupuntahan ko, medyo mahina-hina itong pasyente na to kasi kakatumba niya lang about 2 to 3 days ago. So ititrain ko siya ng fall prevention, mga technique para hindi matumba. So yan po mahirap pag marami ng karamdaman. Ayan, nagsignal na pakaliwa. Nasa Alameda Boulevard na po ako mga kaibigan. At maya maya kakanan ako sa Rio Grande Boulevard. Ayan po, kakanan na po ako dito sa Rio Grande Boulevard. Okay, pasok. Medyo mabagal po dito ang speed limit, 25 lang po dito. May nanguhuli din po dito. Pasok. Ayan, kaliwa sa stop sign mga kaibigan. Ang labas ko nito 2nd Street, 1.1 miles. Ayan po mga kaibigan, kakanan na po ako dito sa 2nd Street. Pasok. Pasok sa 2nd Street mga kaibigan. Bale, ano pa, 2.7 miles pa. Tapos kakaliwa ako sa Griego Street mga kaibigan. Kita-kits po tayo dun mamaya. Iyan po mga kaibigan, kakaliwa na po ako dito sa Griegos Road. Busy talaga kalsada ngayon. Hindi ko makita yung paparating eh. Hirap estimate ng ano. Naabutan tuloy ng green, ay ng red light. Hirap tumiming.
Ayun, meron palang green light. Pambihira, hindi ko nahalata kanina eh. Meron palang solid green light. Ang bagal naman itong truck na to. So 1.9 miles, Wellesley Drive Northeast na ako. So yun ang lugar ng next patient ko, mga kaibigan. Yan po mga kaibigan, malapit na pa akong kumanan sa Wellesley Drive. Ayan, malapit na sa bahay ng pasyente. Ano to eh, independent senior living facility. Doon pa pala sa dulo. Yan, dito pa siya. Sige po mga kaibigan, kita-kits po ulit mamaya. Bye. Yan po mga kaibigan, papunta na po ako sa next patient ko. Pang ilan na ba to? Pang 5. Yan. Exit ako dito. Apartment complex po ito mga kaibigan. Kinita ko yung pasyente dito na bulag ang kaliwang mata. Tapos mag-isa lang siya. Nakakaawa din talaga mga pasyente. Mag-isa lang. Ang dami dito mag-isa lang na namumuhay na pasyente. Di tulad sa Pinas na may maraming tumutulong sa mga matatanda. Dito halos mag-isa lang sila dito. Nakakaawa. Kaya ayokong tumanda dito mga kaibigan. Mahirap kasi dito. Mahal ang bayad sa caregiver dito eh. So papunta na po ako ngayon sa next patient. 4 miles po ang pagitan. At ito namang kikitain ko ngayon is totally bulag talaga to. Itong kikitain ko ng pasyente. At mas matanda po siya. Pero ang kagandahan dito, kasama niya yung asawa niya sa isang apartment complex. Naku, nakaharang pa yung bus. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Sige na nga. Woohoo! Kanan agad. Tapos sa dulo, kakaliwa ako sa Candelaria Road, 0.4 miles mga kaibigan. Diyan sa stoplight na yan, kakaliwa ako dyan. Busy po ang traffic kapag Biyernes mga kaibigan. Antay muna dito sa red light. Ayan, nag green arrow na. Pasok. Basta nag green arrow, right of way na yan. Kakanan ako ng San Mateo Boulevard sa dulo. Kaso parang naaninag ko, merong signal light na naman yung construction sa dulo papunta dito sa left lane. So babalik ako sa left lane mga kaibigan. Ayun, nakikita ko sa dulo. Matalas ang aking mga mata. Mahilig kasi ako sa kalabasa mga kaibigan. Mahilig sa kalabasa at malunggay. Kaya kita ko yung
ano, yung signal light na ginaguide yung mga ano, mga sasakyan na pumunta sa left lane. Yan mga kaibigan, kita nyo na signal light pakaliwa. Hindi ko alam kung bakit o may disgrasyang nangyari. Wala naman, construction, may construction mga kaibigan. Okay, kakanan ako dito sa San Mateo Boulevard. Busy mga kaibigan ang traffic ngayon. Pagkanan ko dito sa San Mateo, magstay lang ako sa right lane kasi kakanan ako dun sa Independent Senior Living Facility kung saan nakatira yung ano, yung pasyente ko na bulag. May edad na yun, ano na yata yun, 90 years old na yata. O tama, 90 years old, eksaktong 90. Eksaktong 90 years old mga kaibigan. Susundan ko na to. Yun, pasok. Binabaybay ko na po yung San Mateo Boulevard. Isa rin po to sa mga busy kalsada dito sa Albuquerque. Papunta na po ako sa panlima kong pasyente ngayong araw ng Biyernes. Ang petsa na po ngayon is June 19, 2026. 1.7 miles, kakanan na ako. Kita nyo naman kung gaano ka-busy ang traffic po ngayon. Kita-kits na lang po mamaya. Yan po mga kaibigan, malapit na po akong kumanan sa Roma Road. Lalampasan ko lang po itong Lomas Boulevard. Buti nag-change agad ako ng lane. Kanan po ako dito. Roma Avenue pala, hindi road. Ngayon po, sana merong magpaparkingan sa loob. Ito yung Manzano del Sol. Nako, mahirap yata ang parking dito. Maghahanap ako ng bakanteng parking space. Alam ko na mga kaibigan, magpa-parallel parking po ako. Ganito lang po ang pagpa-parallel parking mga kaibigan. Hihi, pasok. Ang galing. Ang galing ko mag-parallel. Isahan lang, no? Bante ko ng konti. Yan po mga kaibigan ang pagpa-parallel parking. Buti hindi masyadong masikip. Ay, grabe mainit na ngayon. 96 degrees Fahrenheit mga kaibigan. At puntahan ko na yung patient ko. Reassessment lang naman ito. Sige po, kita-kits mamaya. Bye. Yan po mga kaibigan, tapos na po ako sa panglima kong pasyente. Aalis na ako dito sa pagkaka-parallel park ko dito.
ako dito sa Manzano Street. Go ahead, go ahead. Pagbigyan na natin yan. At ito namang pupuntahan kong pasyente na to, hindi kasi sumasagot sa mga tawag ko, kaya magda-drive by na lang ako. I-discharge ko lang naman siya eh. Kailangan kasi ma-discharge ko siya para hindi siya ma-extra charge ng health insurance niya. Minsan kasi ganun ang nangyayari. Pag walang formal discharge, na-charge yung pasyente. Kaya yun, kailangan papirmahin ko siya ng discharge paperwork. Orthopedic case naman tong pang-anim na pasyente, mga kaibigan. Pero hindi ko sure kung nasa bahay to ngayon kasi hindi siya nagre-reply sa akin. Tinatawagan ko kahapon, nag-leave ako ng voicemail, wala namang nag-call back. Pero malapit lang naman kasi dito, kaya anuhin ko na, puntahan ko na. May malasakit din po tayo sa pasyente kasi mahirap, baka ma-charge sila ng extra eh. Kaya puntahan ko na lang. So 1.4 miles, kakanan ako sa Gibson Boulevard. Yan mga kaibigan, kakanan na po ako ng Gibson Boulevard. Malapit na po ako dito sa may Air Force Base sa Albuquerque. Okay, siguraduhin kong walang parating na kotse. So pinapapunta ako nitong GPS sa I-25. So lalabas ako ng freeway ulit. So nandito na ako mga kaibigan sa Gibson Corner Truman Street. Yan, nakakabisado ko na to. Bale na-assign din pa ako dito nung bago-bago pa ako dito sa Amerika. Na-assign din ako sa lugar na to. Yan, maya-maya nandun na ako sa freeway ulit mga kaibigan. Kita-kits doon. Yan po mga kaibigan, malapit na akong umexit ng freeway. Ito po, papunta na ng I-25 South. Alright, pasok. Palabas na ako dito sa I-25 South. Ito na yung papuntang airport mga kaibigan. Pero hindi ako pupunta ng airport. So exit 220 po ako. Yan yung tinatawag nila na South Valley. Yan, kabisado ko rin po yung lugar na to kasi na-assign din ako dito noong bago mag-COVID. Siguro mga 29 anong taon ba yun? 2 taon din yata ako, 2018 and 2019. Tapos kalagitnaan ng 2020. Yun, dito ako na-assign noon. Dito ako mag-exit sa Rio Bravo Boulevard. Ayan po yung sign niya, exit 220 Rio Bravo. Yan, pasok na tayo ng Rio Bravo. Dito ako na-assign dati. Parang sinasariwa ko lang yung mga experience ko dito. Yan, experience is the great teacher. Naniwala po ako dyan mga kaibigan. Ang experience talaga ang magtuturo sa atin ng malupit.
Ayan, 2.5 miles pa po at kakaliwa na ako sa Del Rio Road Southwest. Ayan po mga kaibigan, malapit na ako dito sa Del Rio Road from Rio Bravo. So titingnan natin kung ayun, pasok ako dito. Aha, timing lang talaga yan. Yan, ganyan lang ang pagdadrive mga kaibigan. Tempo lang. Sige po mga kaibigan, lapit na ako sa bahay. Kita-kits later. Iyan po mga kaibigan, papunta na ako sa last patient ko ngayong Biyernes. At buti nandun yung pasyente at na-discharge ko po siya ngayong araw. Sigurado ako hindi siya ma-charge ng kanyang health insurance kasi pumirma siya dun sa document at sinend ko na sa opisina namin. Ngayon po kakaliwa na ako dito sa Rio Bravo. Antayin ko na lang mag-green yung ilaw. Ayos, pagkatapos nitong huling pasyente ko mga kaibigan, pampito, bali evaluation po ito. 91 years old na lalaki. Nagkaroon siya ng kidney infection. At syempre high fall risk yung mga yan, yung mga matatanda. Pag na-hospital kasi yung mga may edad na talaga, humihina po sila. Nagkakaroon sila ng deconditioning. Maselan kasi talaga pag may edad na. Dapat madala talaga sa ospital kapag nanghina ang matanda. Sa course ako pinapadaan itong ng GPS ko ngayon. Ang sarap sa pakiramdam pag nakakota na ako. Average ko kasi mga kaibigan 7 pasyente kada araw. Pag taghina nakaka-6, minsan 5 pag taghina, pero bihira naman po yun. Kasi sinasabi ko kaagad sa scheduler, bago pa ako mawala ng pasyente, sasabihin ko na agad na may opening ako. Kaya yun, hindi ako nawawalan. Diskarte lang po yun mga kaibigan. Kita-kits po mamaya. Yan po, dito po sa stoplight na to, yan ang tinatawag na Arenal Road. Diyan po ako dadaan mga kaibigan. Antay-antay lang natin na mag-green yung red arrow. Ayun, kaliwa na tayo. Ayan, yan Blake's Lotta Burger. Yan yung sikat na burger chain dito. Locally owned na chain yung Blake's. Kanan tayo dito sa Anser Boulevard. Ayun, safe na kumanan dito. Diretso lang po to. Kita-kits po mamaya. Iyan po mga kaibigan, kakaliwa na po ako dito sa Paseo del Norte, papunta sa last patient ko. Haba po ng drive ko dun sa Anser Boulevard. Ayan, kaliwa na tayo. Green arrow na, go. Bagal naman ang reflexes nito mga driver na to. Pag green na, go na. Yan. Kakanan na po ako dito mga kaibigan. Yan, may space. Yun, pasok. Dito ako sa Universe Boulevard.
Kakanan ako dyan sa stoplight sa Paradise Boulevard. Malapit lang sa binibilhan ko ng mga liquor, sa liquor store. Yung bilihan ko ng red wine. Kailangan kumanan pala ako dito. Change lane tayo kasi ang sabi ng GPS 0.7 miles kakanan na sa Park Lane Northwest. Ayun, kanan ako sa Jerusalem Street. Ayos. At kaliwa sa Armemin Avenue. Okay, walang tao. Sige po mga kaibigan, at di ko pwedeng ipakita yung bahay ng pasyente. Ipinagbabawal po ng privacy practice law. Kita-kits po mamaya. Yan po mga kaibigan, pauwi na po ako. Tapos na sa pampitong pasyente. Ayan, atras muna tayo. Yun. Uwi-uwi din pag may time. Ito ang pinakamasarap na feeling mga kaibigan, pag pauwi na galing trabaho at nakakota pa 7 pasyente po ngayon. Mahirap din kasi West Side hanggang Albuquerque, Rio Rancho to Albuquerque, tapos balik na naman ng West Side at Rio Rancho. At wala po akong pasok bukas ng Sabado. Pahinga na muna. Yan, ganyan lang po mga kaibigan. Kita-kits na lang po sa susunod. Tapos na ang duty natin. Bye-bye na po mga kaibigan. Bye.